Shoutout nga pala sa mga takot maiwanan ng jowa dyan or takot na hiwalayan ng jowa. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman tayo dumadaan dyan at kailangan lang natin maging matatag. So, kahit gaano katatag at katapang ang isang tao ay meron pa rin tayong taglay na kahinaan at isa na dito ay yung takot, di ba? Lahat tayo ay may takot dahil kaakibat or bahagi na ng buhay natin ito. And we can't deny it na sa tuwing nararamdaman natin ito ay kusang nagre-react ang ating katawan. Maraming bagay tayong kinatatakutan. Kagaya ng takot sa pagharap sa madla or pagiging public speaker, paghanap ng trabaho, takot sa pag-aasawa o magiging responsibilidad nito. Tapos takot sa sakit, 'di ba? Lalo na ngayon, takot sila during interview sa work. Tapos ang kinatatakutan ng karamihan ay ang mahiwalay o mawala ang jowa. Ay! Isa na rin dito yung mawala yung ating mga mahal sa buhay. Siyempre, yun ang kinatatakutan natin. At marami pang mga bagay na maaari nating kinakatakutan. Gayon pa man, huwag nating hayaan na daigin o kontrolin tayo or kontrolin ang buhay natin sa takot na ito. Paano nga ba haharapin at solusyonan ang takot? Una, alamin ang kinatatakutan. Bago ka gumawa ng hakbang, syempre para solusyonan ang kinatatakutan natin or kinatatakutan mo, dapat tanggapin ang katotohanan na ang takot ay nasa isip lamang at laging nandyan at kailangang harapin imbis na iwasan, di ba? Alamin ang mga bagay na kinatatakutan natin or kinatatakutan mo upang alam mo kung paano masolusyonan. Harapin at huwag iwasan upang masolusyonan ito. Pag-isipan at gawa ng paraan. 'Di ba? Pangalawa, itanong ang kinatatakutan. Tanungin ang sarili, 'di ba? Ano ba ang kinatatakutan ko sa bagay na ito? Ano ba ang dahilan ng takot ko? Maaring itanong natin kung saan ito nagmula, ano ang maaring gawin upang hindi tayo tuluyang lamunin o alipinin ng takot na ito. At pag alam mo na or alam na natin ang kasagutan, iisulat ito upang basahin o balikan sa tuwing umaatake ang takot natin, 'di ba? Isulat natin o isulat mo pati ang mga masamang bagay na maaaring mangyari sa iyo. Tapos kung ano rin ang magandang bagay pag nasolusyonan mo na ito. Kilalanin ang emosyon. Maraming iba't ibang klaseng negatibong emosyon kagaya ng depresyon, pagdududa, kawalan ng pag-asa, kahiyan, lungkot, takot, kabiguan, pagkakasala, inggit, tapos kalungkutan, at ang syempre, selos. Hindi mo wala sa atin ang selos. So, kailangan kilalanin ang emosyon kung saan ito nauugnay. At pag alam mo na ang iyong kinatatakutan at kung saan ito nauugnay, itanong sa sarili kung ano ang iyong tunay na nararamdaman tungkol dito. Halimbawa, inggit, galit, or kabiguan ba yung kaugnayan nito. Mas madaling pagaanin kasi ang takot na nararamdaman kung alam mo ang dahilan. Pang-apat, iwaksi sa isipan. Pag alam mo na kung saan nauugnay ang iyong emosyon, ihiwalay mo ang iyong sarili mula dito. Paano ihiwalay? Ihiwalay talaga yun, no? Aminin sa sarili na hindi mo maiwasan maging emotional paminsan-minsan. Tapos, kailangan pilitin mo na iwaksi ito sa isipan. Yun ibig sabihin na ihiwalay. Halimbawa, malungkot ka, huwag mo isiksik sa utak mo na malungkot kang tao. Kundi, gawan mo ng paraan para hindi ka ma-focus sa kalungkutan. Yun ibig sabihin noon. Panglima, alamin ang ugat ng takot. Kung saan ito nagmula. Bakit ka nga ba takot sa bagay na ito? Alamin kung paano, bakit, saan, kanino nagmula ang takot mo. At pag alam mo na ang kasagutan, doon ka makagawa ng hakbang upang baguhin ang takbo ng iyong nararamdaman. Magpahalaga kung anong meron ka. Pagkakontento, ganon. Ang pagiging appreciative ay mabisang paraan para lagpasan ang takot dahil ma-focus tayo sa mga bagay na meron tayo. Kaysa mabuhay sa takot, kakaisip kung anong mawawala o mangyayari sa buhay natin. Ang pagiging mapagpasalamat o pagkakontento sa kung anong mayroon tayo, makakabawas ito ng bigat sa nararamdaman dahil hindi tayo maging frustrated sa buhay. At yan
ang umpisa ng ating pagbabago or pagiging positibo ang pananaw sa buhay. Hingang malalim. Kung napapansin nyo, 'pag medyo mabigat, masama na ating pakiramdam, hingang malalim lang, napapansin natin gumagaan yung ating pakiramdam, gano'n. So, ayon sa studies show na, ang paghinga ng malalim ay malaking tulong para gumaan ang ating pakiramdam. Subukang huminga ng malalim dahil mabisa itong paraan upang gumaan ang ating pakiramdam. Just close your eyes and then smile. Tapos, take a deep breath. Gawin ng ilang beses ang inhale at exhale ng dahan-dahan upang gumaan ang pakiramdam. 'Di ba? Pangwalo, isa-isip. Ang pagsasagawa ng inhale at exhale ay paraan upang ma-relax. Kalimitang ginagawa ito ng iba araw-araw. Mga mula 5 to 10 minutes. Tapos, parang kagaya lang sa yoga. Ang yoga lang kasi may iba pang mga extra movements. Ang paghingang inhale at saka exhale simpleng ganun lang. Pero nakakatulong. Kasi nare-relax nga yung ating katawan or ating nararamdaman. Habang ginagawa ito ng paulit-ulit or ginagawa ito ng nakapikit at iniisip natin, inaalala ang mga bagay na nakakabuti at makapagpasalamat tayo sa mga bagay na kung anong mayroon tayo. Ang pamamaraang ito ay magpapaalala sa atin na magiging okay din ang lahat, 'di ba? Isipin ang mga magagandang bagay, 'yun, or magiging magandang resulta, pang-siyam. Imbis na magmumuni-muni kasi minsan kasi mas pag malungkot tayo or may problema, gusto natin mapag-isa at nagmumuni-muni, nagmo-moment, ganon. So, imbis na magmumuni-muni ka sa mga bagay na kinatatakutan natin o kinatatakutan mo, isipin mo yung mga bagay na makakabuti sa'yo. Tapos, makakatulong ito upang maging positibo ang pananaw mo sa buhay. Isipin ang mga bagay na ikagaganda o ikabubuti mo at yun ang sundan o gawin mo, 'di ba? Pang-sampu, paalalahanan ang sarili. Kausapin ang sarili, 'di ba? Minsan kasi hindi masama na kausapin ang sarili pero wag naman yung magsalita ka na mag-isa. Kausapin mo ng sa isip mo, ganun. Pangaralan ang sarili, paalalahanan na itong takot na ito ay magsilbing guide para hindi ka mapahamak at para mapagtanto mo na gawin o sundin ang tamang desisyon o landasin, di ba? Na malalagpasan din ang mga pagsubok, hamon o takot sa buhay. Isipin mo na hamon lang or challenge ang nangyayari sa buhay mo, na ang lahat ng ito ay paraan para maging matatag ka. Makipag-usap, kasi ika nga sa kasabihan that no man is an island, 'di ba? Kailangan din natin minsan kasi may mga problema nga na hindi natin kayang lutasin mag-isa. So kailangan natin na makipag-usap. Magtanong sa iba, sa mga taong mapagkatiwalaan. Minsan kailangan kasi natin ng suggestion mula sa mga taong mapagkatiwalaan natin at ikonsulta ang ating problema o kinatatakutan sa buhay upang maliwanagan at matulungan tayo. Kasi napakadaling magsalita kung nakatingin lang tayo, pero kung tayo ang nasa sitwasyon, mahirap talagang solusyonan. So, kailangan natin ng kausap para maliwanagan tayo. Kailangan natin ang suporta ng iba. Walang masama kung humingi tayo ng advice. Huwag mong isipin yung pride mo or yung ego mo na, baka isipin nila, tanga-tanga ko, or wala akong alam sa buhay, pero kailangan ko pa magtanong sa kanila. So, huwag pairalin ang pride kasi pag masyadong mataas yung pride mo or ego mo, wala talaga mayayari sa buhay mo. Huwag kang mahiyang magtanong. Tapos, pang-12, harapin ang takot at gawa ng solusyon. Siyempre, hindi mo naman magawa ng solusyon kung hindi mo harapin ang iyong kinatatakutan. Ang paggawa ng hakbang para solusyonan ang problema ay nakakabawas ng takot. Ang tanging paraan para mawala ang takot sa isang bagay na ay harapin ito at gawa ng aksyon. Alalahanin mo na yung mga bagay dati na kinatatakutan mo at napagtagumpayan mo ito. So, ibig sabihin kung nakaya mo dati, kaya mo rin sa ngayon. Kung minsan, sabi nga nila, conquering of fears takes a lot of work. Marami talagang kailangan gawin para mapagtagumpayan mo ito. Hindi naman basta pipikit ka lang, pag dilat mo solve ng problema, 'di ba? Maraming mga bagay na kailangan nating gawin. Pero kung determinado ka na malagpasan ito, siguradong magagawa mo ito.